Damay ang isang AUV ng tumagilid ang kasalubong nitong truck sa Batangas. Inabot ng 3 oras ang pagsagip sa driver matapos matabunan ng AUV ng lupang karga ng truck. Ating saksihan. Dakong 1:30 ng hapon kanina, kalalabas lamang ng van na ito mula sa Grand Terminal sa Tuy, Batangas. Habang nagmamaneobra ang van, iniwasan ito ng parating na truck pero nawalan ng balanse ang truck hanggang sa tuluyang tumagilid. Damay ang kasalubong ng AUV. Palusong po yung truck from Tuy, papunta siya ng Cavite. Nag-sharp ditong truck para iwasan yung van. Ang nagkataon naman po may kasalubong na rebo. Pag-sharp ng truck, natumbahan yung rebo. Tulong-tulong ang mga pulis at mga tauhan ng Tuy MDRMO para hukayin ang sasakyan at driver na natabunan ng lupang natapon mula sa truck. Naglagay ng oxygen tank para di maubusan ng hangin ng driver habang isinasagawa ang rescue operations. Matapos na nasa 3 oras, natanggal sa pagkakaipit ang driver na isinugod sa ospital dahil sa bali sa binti. Nasa kustodiya ng Tuy Police ang truck driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injuries. Wala pang pahayag ang truck driver. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa Batangas Port. Isa sa mga arestadong suspect, menor de edad. Ating saksihan. Ipinasa ng mga operatiba ng PIDEA ang operasyon kontra droga sa Batangas Port kaninang umaga. Ang kanilang target, mga suspect na may dalang droga sakay ng barko na galing sa Katiklan. Agad na pinalibutan at siniyasat ng PIDEA at mga katuwang na law enforcement agency ang sasakyan ng mga suspect pagdaong sa Pantalan matapos makatanggap ng kritikal na impormasyon ukol sa pagbabiyahe ng iligal na droga. Nasabat ng mga ahente ng PIDEA ang tinatayang 75 kilo ng hinihinalang shabu na nasa 510 million pesos ang halaga. Arestado ang 3 individual kabilang ang 17 anyos sa driver. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Ninoy Aquino International Airport, 4 na pasahero mula Bangkok, Thailand ang inaresto ng Bureau of Customs na iya, PIDEA at Bureau of Immigration matapos makitaan na hinihinalang marijuana sa kanilang mga bagahe. Sa isinagawang X-ray screening at inspeksyon ng K9 unit, nabisto ang nasa mahigit 40,000 gramo ng hinihinalang marijuana. Tinatayang mahigit 62 million pesos ang market value nito. Maharap sa kaukulang reklamo ang mga naarestong suspect. Ako si Mariz Umali ang inyo, saksi. Pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos na buksan ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Magbibigay daan ito para matalakay ang tax records sa impeachment trial ng Vice Presidente. Saksi si Ivan Mayrina. Dumating kanina sa Senado ang 20 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Laman nito ang mga ipinasumpinan ng Senate Impeachment Court na tax records si Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Maaari itong gamiting ebidensya sa Article 2 ng Articles of Impeachment tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court that for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver. Kinumpirma ng Malacanang na nagbigay ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa paglilitis. So, ang tinatanong niya ay kung nag-approve na o nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Piniyagan daw ng Pangulo ang pagbubukas sa kanilang tax record para sa katotohanan. So, kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sa tanong, kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ng Pangulo ang kanyang intensyon, sabi ni Castro, Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated.
So saan pupunta? Saan gagawin ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas. Bukod sa tax records, nasa Senate Impeachment Court na rin ang kahong-kahong dokumento mula sa mga bangko. May soft copy rin ng mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento. I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoenaed documents. Naisumiti na rin ang mga ipinasumpi ng dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon, now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan? With the salary she had as Vice Mayor, Mayor, and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat. ayon kay Attorney Michael Poa, wala namang komento ang depensa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ng bise. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bago sa saksi, inilantad ng isa sa mga babaeng naabutan sa raid ng NBI kontra human trafficking sa Maynila nitong Martes ang tungkol sa umano'y plano para siraan ang isang mataas na opisyal ng administrasyon. Idinawit din ng babae ang isang dati at isang kasalukuyang kongresista sa umano'y planong paninira. Saksi si John Consulta, exclusive. Eksklusibong humarap sa GMA News ang isa sa 5 babae na inabutan ng NBI raiding team sa operasyong kontra human trafficking sa isang hotel sa Manila Martes ng gabi. Ayon kay Jen, di niya tunay na pangalan. Kinausap siya ng kanyang manager noong July 15 at sinabing meron daw silang imimit ng mga tao sa QC. Pero bago sila humarap, nagkaroon daw muna sila ng briefing kasama ang 4 pang babae sa loob ng sasakyan ng kanilang manager. Sabi niya, kailangan namin magawa ng kwento dun sa tao. Sabi niya, much better expunge the story kasi daw nang convincing ang ano is 500,000. 500,000 ang bayad. Idinitali ni alias Jen ang mapanirang script na pinapagawa raw sa kanila laban sa tinawag niyang senator. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binubuk nila kayo, binubuk ka ni senator. Tapos, magsisex kayo, tapos magtitake kayo ng drugs, which is cocaine. And such the story, make it realistic. Kasi 500,000. Ang senator daw na tinutukoy niyang gagawan nila ng kwento, ang dating senador at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. At ang umano'y kausap ng manager niya para gumawa ng kwento, si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Kausap na daw is si Libiste. Tapos, ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Ayon kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Libiste ay kapwa taga Batangas. Pumunta raw sila sa isang restaurant kung saan naghihintay ang 3 lalaki. Kasama daw ang isang ipinakilalang Congressman Paras. Pumunta na kami dun sa event, kinita na po namin si Congressman Paras. Ito yung manager ko po. Hindi ko po kasi sila kilala lahat eh. Yung congressman, which is nandito po sa site namin. Kasi nandun sa unahan is yung attorney daw. Tapos yung isa, wala lang daw siya na nakasalamin. Kinilala niya ang tinutukoy daw niyang bilang si dating kongresistang Jing Paras. Tinuturuan daw sila kung anong sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagsasuggest na dapat, what if pwede ko yung sabihin? Lagi niyang inaano yung abot sa pera. Siguro pwede natin gawin is para magamit natin sa kanya yung pinagamit yung pera ng bayan. Parang ganyan, tapos atit pa. Kung ano din ako yun, di ba sir, kailangan nilang naman business statement na yung doon ko na nalaman sir na hindi pa kakailanganin nila kami kasi may balak silang padalhin sa sa fiscal. So parang doon po nakuhanan kami ng video. Yun yung worried ko.
Nagkaroon ng second meeting nitong July 26 pero di na raw nagpakita si alias Jen matapos magbago ang kanyang isip. Alam ko sa sarili ko nakagawa ako ng mali. Mali talaga din ako. Kasi po tunay yung mga sinabi ko. Puro gawa-gawa lang. Putos lang din. Kung lumabas man yung video na ever na makuha nila, at least malinis po yung video nila, puro kasi hindi po yung tunay. Opo. Sa huli, may mensahe si alias Jen kay Secretary Recto. Sorry, kasi wala sir, dala naman kailangan. Mahirap kumita ng pera ngayon, tapos ang dami ko pang problema. Puso sila ewan ko sir kung malino ako magbituhan, basta ang alam ko, di talaga ako sir. Hinihingan pa namin ng pahayag sa Recto. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ni na Congressman Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala raw siyang kinalaman sa tila pambababae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nagbigay na ng pahayag si alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Tuloy-tuloy naman ang pag-iimbestiga ng NBI at inaalam daw kung may iba pang target sa umano'y tangkang paninira. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iimbestigahan nila ang mga pahayag ni alias Jen. Tugon naman ni Executive Secretary Ralph Recto sa GMA News, NBI na ang bahalang mag-imbestiga rito. Ang sagot naman ni Congressman Leandro Leviste nang hingan siya ng pahayag ng GMA News, kunin muna ang komento ni Secretary Recto kaugnay ng issue. Sinisikap pa rin naming makuha ang panig ng dating kongresistang si Jing Paras. Kunin muna ang komento ni Secretary Recto kaugnay ng issue. Sinisikap pa rin naming makuha ang panig ng dating kongresistang si Jing Paras. Napakadali raw makakuha ng gunman sa Pilipinas ayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya tanong niya, drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ng extrajudicial killings? Saksi si Tina Panganiban Perez. Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, question din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon. Sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Foxilica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa Foxilica, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac. Any thought po about sa Foxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Foxilica. Yung Foxilica. Foxilica. Hindi ma'am, Foxilica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. May mga bumatikos sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa Foxilica. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang Foxilica dahil sa isang banda, nilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers.
at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Hindi raw kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at non-technical system loss sa mga bill ng kuryente ayon sa Presidente at CEO ng Meralco. Target naman ng Senado na maalis ito bago magpasko. Yan ang aking sinaksihan. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system loss sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon. Target po namin bago magpasko. Actually, target po ng Malacanang by end of August. Gusto po ng Malacanang talaga matanggal ho yung system loss. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Sabi ko medyo mahirapan po. Pero sisipagan nila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system loss o yung kuryenteng ninanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system loss o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta. Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito. Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory Commission, wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Yung sa SONA ni Presidente, na-consult ba kayo bago niya binanggit yun? We have always supported the removal of the VAT. I would have to check with the Secretary if it was something that was discussed with her, and we will revert. Kayo sa ERC, being the regulator? Hindi po. Kasi ang ine-expect kong answer nyo kay Senator Risa, yung timetable. Naungkat din ang sinabi ng Presidente at CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system loss. Sabi ng DOE at ERC, kung system loss mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila, ito naman po ay maliit. Kung paghuli sa nagja-jumper, kaya yan bantayan pero dagdag gastos din na mauwi sa taas singil. Hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din. Punto naman ni Senadora Riza Ontiveros, may iba pang singil na pwedeng alisin. Mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer. Pinalakay po sa pagdinig ng Kamara kung posibleng sagutin ng operator ng body cam ng mga motorcycle taxi rider para sa kanilang seguridad. Kasunod yan ang mga insidente ng pagnanakaw na nauwi sa pagkasawi ng ilang rider. Saksi si Tina Panganiban Perez. Para hindi na maulit ang nangyaring pagpatay kina Renren de la Viga at Fabio Norberte Jr., na pag-usapan sa House Committee on Transportation ang posibleng pagpapasuot ng body cams sa mga motorcycle taxi rider. Kung kaya pong i-provide ng kanilang operator na may body cam din. Para malaking bagay po yun, sir, na deterrent sa na alam natin na lahat ng riders meron siyang monitoring ng camera.
Dagdag ito sa mga inirerekomenda ng ilang MC taxi companies at ng One Rider Party List sa LTFRB gaya ng passenger verification sa apps. Ayon sa LTFRB, may binabalangkas na silang circular para sa iba't ibang hakbang upang gawing mas ligtas ang biyahe ng mga rider. Because of our meeting, Mr. Chair, nag-draft po kami ng mandatory know your customer verification of passengers by all TNCs. Ito po yung mga four wheels and MTPPs. Ang nakasaad po dito, yung atin po mga pasahero ay kailangan po nilang gumawa ng account, mag-submit ng government ID at magkaroon po ng real-time facial verification po bago po sila makagawa ng account doon sa platform na iyon. At nilalagay din po natin dito na kapag yung booking po na matatanggap ng ating pong riders ay hindi po verified, pwede po niya itong hindi tanggapin or i-cancela without any penalties on our part. Maganda po ito na meron na tayong memorandum circular, pero I think we have to make it very clear na po yung policies on safety nila. Sa pilot study, kahit sino lang makakapag-book, mag-register number, parang wala nga pong email na hinihingi. In the case na nangyayari, at least maging deterrent po yun, di ba? Kung may identification, kung alam nilang nasa booking nila, nandun yung ID nila. Paiigtingin din ng police visibility, lalo na sa mga lugar na delikado. Pag sa certain na area, alam mong dangerous, possible po kaya, sir, mag-assign tayo ng police visibility doon? O kung hindi, ay mag-coordinate with the barangay na magdagdag ng mga security cameras? Na alam naman natin yung mga areas na alanganin. Of course, magde-deploy po tayo ng police dyan sa areas na yan. Pinag-usapan din ang pagbibigay ng insurance coverage, hindi lang sa pasahero, kundi pati na rin sa rider. Pero walang tiyak na halagang tinukoy dahil kailangan pa raw ma-update ito. Pinaalala naman ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng tamang benepisyo sa mga rider, kasama ang contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Minimum wage, overtime pay, and so on and so forth. But more important po, yung hours of work. Dapat may maximum kasi may pagod do ang mga nagmumotor eh. Dapat to nakabantay dyan. And the other thing po dyan, Mr. Chair, yung occupational safety and health. Dapat po obligasyon yon ng mga employers. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Hindi muna maipatutupad ang 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang petisyon na humihiling ng status quo anti-order. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, igagalang at susunod sila sa utos ng korte. Inilabas ng Pasig RTZ Executive Judge ang desisyon nitong July 24, isang araw bago ang implementasyon sana ng wage order nitong July 25. Karaniwang inihahalo sa mga pagkain ang asin. Pero hindi lang yan basta pampalasa sa Poland, kundi isang sangkap sa makasaysayang minahan na nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga minero. Libutin natin yan sa biyaheng saksi ni JP Sorian. Sa bayan ng Wieliczka sa southern Poland, dinarayo ang nakatagong mundo na mahigit 7 siglo nang hinuhubog ng tao. Isang dambuhalang maze ang sasalubong. Habang palalim ng palalim, unti-unting nawawala ang liwanag at napapalitan ito ng malamig na hangin. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Wieliczka Salt Mine sa Kraków, Poland. Isa po itong UNESCO World Heritage Site at meron po itong lalim, itong salt mine na ito na 327 meters. Ito po ay nabuo noong 13th century, 1295 to be exact. At nag-operate po ito hanggang 1990s. Ibig sabihin hanggang 1990s, nagmimina po sila ng asin dito sa salt mine na ito. Narito ang mga kagamitan ng mga minero mula noong medieval period. Sa bawat lagusan, makikita rin ang ilang bakas ng kanilang buhay mula sa mga lumang puli hanggang sa timber structures na sumusuporta sa mga chamber. At dahil mapanganib ang kanilang trabaho, naging mahalagang bahagi rin ng minahan ang pagtansya kung kailan darating ang panganib.
That was the best alarm system in the past because when miners saw a crack or heard the sound of wood snapping, they knew that they are in danger. There is serious risk that the roof or walls might collapse on them. So the best alarm system, run away, leave the place immediately. May 9 na level ang Vilejka Salt Mine, pero halos 2% lamang ng tinatawag na Salt Labyrinth ang maaaring puntahan ng karaniwang bisita. Makikita rin dito ang sculpture ng isa sa pinakatanyag na Polish na si Nicholas Copernicus, isang astronomer at mathematician na nakadiskubreng ang ating mundo at ibang planeta ay umiikot sa araw. We like to think that he was the first famous tourist to the mine because with time he became the most famous Polish astronomer. That was created by one of the miners, of course, with a chisel and hammer, so you can imagine it took more than a year to finish. Habang naglalakad, amoy na amoy ang asin sa mga batong pader ng minahan. Ang mga dingding, sahig, rebulto, gawa sa asin. Yummy. Pure salt, right? So everything is edible. But you have to lick your finger first. Okay. And then... Not lick it again. Yes. Yeah. Okay, you have to move on. There's the growth. Pati ang underground cathedral na ito, mahigit 100 metro ang lalim. Nililok mula sa asin ng sahig hanggang altar. Mga imahe ng mga santo, mga eksena mula sa Biblia. At salt card version ng The Last Supper ni Leonardo da Vinci. Pati ang malalaking chandelier, yari sa pinakinis na salt crystals. Kaya kumikislap ang buong kapilya. Bilang pagpupugay po kay Pope John Paul II, the St. John Paul II na ngayon, gumawa po ng rebulto at sculpture sa kanya dito sa Vilejka Salt Mine. Ito pong rebultong ito ay yari rin po sa asin. May relic din ng dugo ni St. John Paul II sa mismong altar. Ang Vilejka Salt Mine, isa sa mga unang inilagay sa UNESCO World Heritage List noong 1978. Dito, hindi lang basta condiment ang asin. Isa itong yamang nagtaguyod sa ekonomiya, humubog sa mga komunidad, at naging material para sa mga obra at mga lugar ng pagsamba. Taon-taon, halos 2 milyong turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumupunta rito. Ang Vilejka Salt Mine patunay lang na kapag ang kasaysayan, pinangalagaan at pinotektahan ng mga bansang mismong nag-alaga dito, maaring mapakinabangan sa mas mahabang panahon. Mula rito sa UNESCO World Heritage Site sa Krakow, Poland, JP Soriano, ang inyong saksi. Nasagip ng isang rider ang 1 taong gulang na batang nahulog mula sa bintana sa Tondo, Maynila. Nagde-deliver lang noon ng parcel ang 50 anyos na si Brian Serrano nang mapansin niyang may batang sumisilip sa bintana. Inakala niyang may humahawak sa bata pero nagulat na lang siya nang mahulog ito. Sa kabutihang palad, nasalo ng rider ang bata kahit may iniinda ang rider sa kanyang balikat at collarbone. Ayon sa mga magulang ng bata, maayos naman ang lagay ng kanilang anak maliban sa ilang galos. Nagpasalamat sila sa ginawa ng rider. Binigyang parangal din siya ng courier company na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi lalahok ang global superstar na BTS sa 69th Annual Grammy Awards. Magkakasabay itong inanunsyo nina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Anila, hindi sila magsusumite ng kanilang musika sa Grammys. Sana raw mahalin at tangkilikin ang musika sa kung ano ito at hindi nakabase sa rehiyon o wika. Nagpasalamat din sila sa ARMY at iba pang sumusuporta sa kanila. Ngayong taon ay inanunsyo ng The Recording Academy ang pagdaragdag ng 5 bagong kategorya sa Grammys, kabilang ang Best Asian Pop Music Performance. Ayon sa CEO nitong si Harvey Mason Jr., kinalulungkot nila ang desisyon ng BTS pero nauunawaan at nirerespeto raw niya ito. Paglilinaw niya, ang Asian Pop category ay nilikha para ipagdiwang ang pop artistry sa Asia. Ang pagsumite raw ng mga bagong kategorya ay hindi nangangahulugang bawal na silang magsumite o mapili sa general field categories.
Nagabulan sa dagat ang isang pusa at kanyang fur mom sa Surigao del Sur. Kwento ni Jonah May, nagulat ang kanyang alagang si Ozzy sa talsik ng tubig kaya ito humaripas ng takbo. First time raw nitong makalangoy sa dagat, kaya nung una ay hinayaan niya itong maglakad sa pampang hanggang dumiretso na ito sa malalim na parte ng dagat at nag-enjoy ang paglangoy. Nang pabalik na sana sila sa cottage, nagulat daw ang kanyang alaga kaya disula silang naghabulan sa dagat. Matapos ang habulan, todo comfort naman daw si Jonah May sa kanyang pusa. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Sandra Aguinaldo. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.